Ang gagawin nga pala natin dito kay Bubbles, papalitan natin tong stock na shock absorber niya. Ang ikakabit natin is Race Power, Thailand made. So kailangan tanggalin pa tong muffler para maluwag yung pagkakagalaw natin at hindi rin matanggal tong tornilyo na 12mm. Syempre nandito yung Race Power shock absorber natin. Brand Race Power Premium R+, yung model niya pang NMAX. Tapos ang size niya 305mm. Tapos ang kulay niya yellow. Tapos isang set na to. Tara, unbox natin. Yun oh. Premium na premium guys oh. Tingnan nyo naman guys. Angat natin. May adjustment na siya rito sa baba. Compression, tsaka preload, tsaka rebound. So tatlong modes to. I-adjust din natin to mamaya kapag naikabit na natin. Titimplahin natin kung saan tayo komportable. Tapos may extra spring siya. Dalawa. Mas malaki siya doon sa nakakabit dito sa shock absorber. Ang alam ko ito, pag mabigat ang karga mo, ito ang magandang gamitin. So pag may karga ka or lalagyan mo ng top box or may top box ka, ito ang ikabit mo. Kasi medyo mataba yung spring nito. Tara guys, kabit na natin. Tanggalin muna natin tong muffler para maluwag tayo magtanggal at magkabit. Ngayon guys, tanggalin natin tong dalawang nut ng exhaust. Pagkatanggal natin yan, itong tornilyo sa taas tsaka itong sa baba, 14mm lang naman yan. So tanggalin na natin guys. Nilawagan ko na to. Madali lang naman to guys, para madali mabaklas tong stock na shock absorber. Hindi pwedeng magkulang or hindi rin pwedeng sumobra yung tornilyo natin. So nabinyagan si Bubbles natin. First time na mababaklas tong exhaust manifold niya. So guys, yung nasa ilalim, medyo maiksi siya sa taas. Ito yung maiksi sa baba. Hindi naman na kayo maliligaw dyan. Tingnan nyo guys. Itong mahaba sa ibabaw. Kasi itong maiksi sa ilalim. Ito pa isa. Tatlong tornilyo lang naman dito to sa labas. Tapos dalawang nut sa exhaust manifold. 12mm ang size nun. Dudukutin natin mamaya doon sa ilalim. Guys, hindi tayo legit na mekaniko ha. Pero nakakaintindi tayo gumawa. Kaya may mga tools tayo. Kasi naiintindihan naman natin yung mga gagawin natin dito. Kaysa dali natin sa shop na alam naman natin na kaya natin gawin. At least nakatipid tayo, di ba? Ayan guys, yung dalawang nut. Dukot-dukot. Pwede na natin kamayan guys pag maluwag na. 1-0. Nut lang naman yan. Tapos yung kabila. Okay guys, tanggalin natin. At uhugutin na natin tong muffler. So yun guys, tatanggalin natin tong muffler. So maluwag na tayo rito. Guys, ito ang ingatan nyo. Bago pa siya, gasket yan dun sa engine manifold. Kailangan pag binalik nyo etong muffler nyo, nakabalik din dapat tong exhaust gasket. Huwag nyo kakalimutan yan guys. At pag hindi nyo inaikabit yan, sisingaw. Okay guys, so dito naman na tayo. Naluwagan na natin tong 12mm na tornilyo. Tanggalin na natin. Etong nut sa taas, natanggal na natin yan na 12mm. Hugutin na natin. Yan natin itong palitan guys. Itong stock shock na to kasi wala siyang rebound tsaka compression. Unlike dun sa aftermarket na Race Power, may rebound tsaka compression siya. Ikaw na bahala kung anong gusto mong laro. Kung saan ka satisfy sa paglaro ng shock. Yan guys, kakabit na natin tong shock absorber sa kanan. Isa-isa lang magtanggal ng shock absorber para hindi siya bumaba. Babalik na natin tong washer dito sa loob. May washer yan dyan. Tapos, kakabit na natin. Yan guys, naisalbak na natin yan. Kakabit na lang natin yung isa pang washer tsaka nut. Ito yung isang washer, kasi ito yung isang nut.
medyo masikip siya at mahirap mag-video at gumagawa ng mag-isa. Kaya tsatsagain natin to. Tapos guys, sa baba naman, nakabit na natin yun. Higpitan na lang natin mamaya. Ito naman kasunod, nakababa siya. Sisikwatin na lang natin to paangat. Higpitan na natin tong 12mm. Nagpatulong tayo sa pamangkin ko na siya ang maglagay ng tornilyo. Kasi pag solo lang tayo, hindi natin kakayanin. So guys, naigpitan na natin. At doon naman sa taas is 14mm. Dudukutin naman natin yan. So yung guys, hindi ko na pinakita sa inyo yung pag-ikpit ng nut sa taas kasi kailangan ng dalawang kamay. So, ito na lang sa baba na 12mm. Ikpitan natin. Guys, kung narinig nyo, maingay yung patak ng ulan. Inabot na tayo ng ulan. Buti na lang, safe tayo rito sa garahe natin. Same procedure lang guys. Dito sa kaliwa, 12mm din na combination gagamitin natin. Tapos, yung sa taas naman is 14mm. Combination range yung gagamitin natin. So, yun guys. Tatanggalan natin to. Itong kalawang suspension at kakabit naman natin yung isang suspension. So yun guys, ito hindi na natin kinabit. Siguro magsama ng bushing ang race power. Kung sakaling maliit yung bracket mo sa taas, ito ang ilalagay mo. So hindi naman na kailangan siya gamitin kasi hindi siya papasok. So, tabi na lang natin to. Same procedure lang naman din kung ano yung ginawa mo sa kabila. Ganon din yung gagawin natin sa kaliwa. At the same time, syempre, ibabalik natin tong washer, tsaka nut, tsaka itong 12mm na bolt dito sa baba. Nakabit na natin tong 12mm na tornilyo. At sa taas naman, naikabit na natin yung 14mm na nut. So, hihigpitan na natin yan. So yun guys, nakabit na natin tong rear suspension ng race power kabilaan. Nakabit na natin yan, plug and play lang yan. Tapos, sunod natin ibabalik is itong tambucho. So tara guys, kakabit na natin. Guys, huwag niyong kakalimutan ibalik yung exhaust gasket niya, yung ring gasket. Dahil pag wala nun, sisingaw. Alright guys, okay na. Okay. 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 Let's go. Sheesh! Testingin natin dito sa ilalim. Kung may singaw, kapakapain natin hanggat malamig pa. So far, wala siyang singaw. Mararamdaman mo naman yan kung may singaw yan. So walang singaw siya. So yun guys, okay na tong rear suspension natin na race power. Naikabit na natin lahat yan. Tetestingin naman natin mamaya yung rebound tsaka compression niya. Pasok, B-roll.